fill it up, Lord, and make me whole. Once again, fill my cup, Lord. Pastor, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of my soul. Para sa muli pagdulog sa mga salita ng Diyos. Panginoong Diyos na banal, isa pa kami ay magpapasalamat, nagpupuri sa gabing ito. Tinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Isa pa, O Diyos, nagapin mo ang aming mga papuri at pasalamat sa gabing ito, O Diyos. Gamat maaaring minsan ay hindi namin may bigay, O Diyos, may pagkaloob ang mga pagpapahayag ng iyong mga gawa, O Diyos. At Panginoon, nalalaman namin na sagana ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Hindi namin kaya tanggihan na ikaw ay gumagawa ng mga bagay. Ikaw ay nagliligtas sa aming mga daan, O Diyos. Ikaw ang nag-iingat ng aming buhay sa araw-araw. Ikaw ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay namin. Panginoon, bayaan sa gabi ito, O Diyos, na ikaw misa pa ay may taas at mabigyan ka ng karangalan sa mga awit, sa mga pagpapahayag ng kagalakan sa aming mga puso, O Diyos. Na aming man lang, Panginoon, masambit lang, Panginoon, ang iyong mga pautuo, ang iyong mga gawa sa buhay. Sa aming kalagitnaan, O Diyos. Tunay, hindi ka nagkulang kailanman. Ikaw ay Diyos na natiling tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga himala, ng mga bagay, Panginoon. Sa mga karamdaman, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Sa mga panahon na kami ay nangailangan, ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng maraming mga bagay. At kung kami naugutom, Panginoon, hindi lamang sa natural, kundi maging sa aming mga kaluluwa, ikaw ang Diyos na nagpapakain, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpupuno, nag-comfort sa aming mga kalagayan, ano man ang aming kalagayan sa mga panahon na ito, Diyos. Kaya salamat sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Tanggapin mo lahat. Tanggapin mo, Diyos, ang lahat ng karangalan sa gabing ito, Diyos, sa iyong mga kabutihan. Pagpalain minsan pa ang iyong mga salita, bayaang ikaw siyang patuloy na mangusap at magpahayag. Bayaang ikaw siyang makilala pa namin, Panginoon, sa mga araw na ito, Diyos.
at malaman pa namin ang iyong mga plano, makita pa namin ang iyong mga dakilang plano na iyong inihanda sa lahat, sa bawat isa na sumasampalataya, sa bawat isa na tinatakan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Dahil ikaw ay may salita, Panginoon, na iyong inilaan sa kanila na ang kanilang mga buhay ay ipinaglingkod at pinagkaloob sa iyo, O Diyos. Inihandog sa iyo, Panginoon, ang lahat. At meron kang salita na inihahanda din sa uling mga araw na ito, O Diyos, upang ang iyong iglesia ay patuloy na lumakad ng may katiyakan, lumakad ng mayroong pagtatagumpay sa kabila ng maraming mga trials, sa kabila ng maraming mga paikibaka. Panginoon, muli, ikaw magpala sa bawat isa at ang iyong mga salita ay mahayag ni sa pa sa aming kalagitnaan. At kami, O Diyos, ay makakuha muli ng kalakasan sa mga bagay na ito. At gayon din naman, ikaw ay patuloy na magpakilala, O Diyos, na ikaw ang siyang kahapon ngayon at sa panahon na darating. Hindi nagbago na Diyos, hindi nagkulang kailanman. Panginoon, humihiring kami, Panginoon na Diyos, ng kalakasan sa gabing ito at kapatawaran sa aming mga naging pagkukulang sa nakalipas na mga araw. Pagpatawad mo, Panginoon, ang mga kahinaan pa na maaari nagagawa ng iyong mga banal. At patuloy kaming umaasa sa gabing ito, O Diyos, na may mga bagong bagay na nagagawin ka sa buhay ng iyong mga banal sa gabing ito, O Diyos. Aming pinagatiwalaan lahat ng bagay na ito at sa'yo lamang maingat na ibinabalik ang lahat ng papurit. Pasalamat, kadakilaan na isa iyo, O Diyos, sa tanging pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon, isa pa. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Purihin ng Diyos sa pagkakataon na ito. At sa walang abala po ay ating puntahan ang ating teksto sa aklat ng Matthew. Chapter 24 ng Matthew. Praise the Lord. Ating puntahan ang ilang mga familiar na mga verse dito. At kahit na ito ay maaring inyo na rin nababasa, na pag-aaralan. So ating mabalikan ilang mga talata patungkol sa coming ng Panginoon. Matthew chapter 24 verse 36. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For us in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all the way. So also will the coming of the Son of Man be. Then two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Watch therefore for you do not know what the hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allow this house to be broken into. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Can you say amen sa word of God? Puri ng Panginoon, lahat ay malaya na pumakaupo. God bless you all. Magpalain ng Diyos sa kaniyang mga salita. At sa gabing ito ay ating pag-usapan ang ilang mga bagay na ating nabasa sa aklat ng Matthew chapter 24. At bago yun, salamat sa Panginoon sa panibagong gabi or opportunity sa fellowship at sa panalangin. Bagamat medyo na late kami kanina dahil sa sobrang traffic ngayon dyan sa bandang Robinson sa SM dahil sa ginagawang kalsada. Okay, so gusto ko muna magpasalamat sa ating lahat, sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa nakalipas na ministers meeting. Salamat sa Panginoon, sa biyaya niya na patuloy na gumagawa sa iglesyang ito. At sa lahat ng mga resources na ating na-share, na ipagkaloob, ang Diyos ang magbalik sa inyong lahat
sa mga lakas na inyong napagamit sa gawain. Panginoon ang siyang bahala na magsauli sa bawat isa at ating patuloy na sama sa prayer, ang mga bagay na yan sa mga dati na pagkakataon pa na ating pag-host ng ministers meeting. So ating bangsa sa gabi ito ay gusto ko lang puntahan, balikan ang ilang mga bagay dito sa Matthew chapter 24 na ito ay, I think, din rin naman bago sa ating lahat. Tipaksa, it's about the coming of the Son of Man. Na merong subtitle, No one knows the hour. No one knows the day or hour. Ilang mga bagay ay na daanan namin last ministers meeting. At nagbigay inspirasyon para mabalikan ang part na ito dahil sa ilang mga bagay na pwedeng sabihin na nagiging controversial din sa ating panahon. So hindi na bago ang mga talata na ating nabasa, no? Lalo na mga matagal na rito ay ilang beses na rin yan na ipangaral, na ituro nating Pastor Franco. So it's about the coming of the Lord, the coming of the Son of Man. Dito sa ating binasa, kapag daw ang Panginoon ay bumalik, sabi diyan, sa kaniyang coming, ay sabi diyan, no one knows the hour, wala nakaalam ng oras, ng araw, ng panahon. Kahit ba na mga anghel, kahit ang anak ng tao, kahit ang Panginoon, o kundi ang, sabi diyan, but my Father only. Ang account na ito ni St. Matthew ay actually tumutukoy sa actual na sa incoming ng Panginoon. At yun ay mangyari sa dulo, pagkatapos ng 1 week left na prophecy ni Daniel. Gayunpaman, ang mga talatang ito, mga kapatid, ay may mga bagay na gusto rin ipakita ang Panginoon, no? Because alam natin na mayroong tinatawag na rapture or pag-agaw sa mga banal. Kaya ba'y sumasampalataya mga kapatid na mayroong rapture na magaganap sa iglesia. So mayroong pag-agaw na mangyari before the prophecy of Daniel, bago mangyari yung 1 week left na natitira para sa Israel. Subalit, kung ating titingnan ang scripture, kung ating pag-aaralan, wala tayong makikita na direct na mga talata na nagpapahayag ng mga signs, mga tanda para ipakilala, para ipahayag o ipakita ang patungkol mismo sa pag-agaw o yung tinatawag na rapture. Dahil halos lahat ng mababasa natin kahit sa Matthew chapter 24 ay tumutukoy talaga ito sa actual na coming ng Panginoon after ng 7 years left to the Jews. Pero gayon pa man, may mga bagay, may mga salita dito ang Panginoon na kailangan natin i-consider at tingnan para makita natin na ito ay nagpapakita or nagpapahayag ng patungkol sa kaniyang coming. Hindi yung actual na coming, kundi yung kaniyang pagbabalik sa iglesia o yung kaniyang pag-agaw sa mga banal bago ang huling isang linggo na inilaan ng Diyos para sa Israel. Now, kung pag-uusapan ang rapture o pag-agaw, ang tinatawag na pag-caught up sa iglesia, mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. So ito yung, kumbaga, ito yung malinaw na makikita natin sa scripture patungkol sa tinatawag na pag-agaw. Atin lamang babalikan, 1 Thessalonians chapter 4. Sabi diyan ni Pablo, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain
until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. So ito ay, alam natin ang part na yan, di ba? Hindi na bago sa atin yan. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. So ito yung sumisimbolo sa mensahe sa ating panahon na ang Panginoon ay bababa na mayroong shout with the voice of our archangel. Ito ay nagpapahayag ng tinig ng Panginoon na nang siya ay nangusap ng mga hiwaga, nagbukas ng mga mystery sa panahon ng prophet sa ating panahon. And with the trumpet of God's end, the dead in Christ will rise first. So itong trumpet of God ay mangyayari that day para ibangon ang mga nangatulog kay Kristo. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So ito yung tinatawag na rapture. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with His words. So ito yung mga talata na direktang tumutukoy sa tinatawag na pag-caught up. And by the way, ang Greek word dyan ay, hindi ko lang na-note, pero I think paradiso ba yan? Paradiso. Na tumutukoy o ang kahulugan niya is i-pluck up, i-catch away, ano pa ba? Yung tinatawag na to catch up or to catch away. Agawin ng iglesia sa panahon na yon para iligtas ng Diyos sa darating na great tribulation. So ito yung mga talata nagpapahayag ng tinatawag na rapture, ang pag-agaw na ating tawag niyan ating inaasam. Sino sa inyo sa gabing ito ang longing or naglong or umaasa, may pag-asa na dating ang panahon ng Diyos, sabi ko sa inyo last Sunday, ang Diyos ay tutupad sa kaniyang pangako. At ito ay hindi isang kaisipan ng tao. Ito isang bagay na ginawa lamang or sinabi lamang. Ito ay ipinangako ng Diyos, mga kapatid. Kung kayo ay sumasampalataya, kahit man anong mga bagay na ating pinagdadaanan ngayon, kung buhay ang pag-asa na nasa inyo, hindi kayo manghihina sa pananampalataya. Kayo ay magpapatuloy, whatever it takes, sabi ka ng awit. So ito ay mga talata na mismo tumutukoy sa pag-agaw o yung tinatawag na rapture. Pero pagdating sa idea o kaisipan ng rapture, wala masyado tayo mababasa na direkta sa scripture patungkol sa ganung event, kundi ang lagi mababasa natin is the coming of Christ, the coming of the Son of Man. Dahil ang rapture actually ay bahagi ng tinatawag na coming of Christ. Kaya mayroong term na ginagamit na first phase, parang unang bahagi siya ng coming na pagsundo sa iglesia. Pero yung talagang actual na coming is mangyari after ng great tribulation. So ito yung mapapansin natin mga kapatid sa bahaging ito, kung bakit may mga kaisipan dito na masabi natin na ito ay magaganap sa actual na coming ni Kristo. Pero may mga bagay din na pwede natin consider o dapat natin consider, ilang mga keywords na pwede natin tingnan sa mga talata na ating binasa. Una, because bago mangyari ang prophecy ni Daniel, meron munang pag-agaw na magaganap, yung ating binasa sa 1 Thessalonians chapter 4. At ikalawa ay makikita natin ang mga tanda na pinakita ng Panginoon sa verse 32 hanggang verse 34. Doon sa ating text sa Matthew chapter 24, ay pinakita ng Panginoon ang ilang mga signs. Ang sabi diyan, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. So itong talata na ito ay sumasakop sa panahon ng kanyang coming, kasama na yung kanyang pagbabalik sa iglesia hanggang sa tinatawag na coming of the Son of Man, yung kanyang mismong pagpanaog sa Revelation chapter 19, kasama ang
laksa-laksang mga banal. Yung binanggit doon na mga nakaupo sa kabayo. Together with Christ. Coming in the clouds, sabi doon. And then, mapapansin natin dyan sa ikatlong bagay na dapat natin consider, ay yung kalagayan ng mga tao before the flood na pinakita ni Jesus. Sa verse 37, sabi diyan, "But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be." And by the way, yung sa verse 32, 33 hanggang 34, ay isa sa mga sign na ating kinoconsider na itong the parable of the fig tree, which is Israel, na ang sabi dyan ng Panginoon, "Learn this parable from the fig tree when its branch has already become tender and puts forth leaves. The summer is nigh." The summer is near. At ang Israel ngayon ay nakabalik na, ilang taon na, 70 years ago na nakabalik, na-establish na ang fig tree as a sign para sa coming of Christ. So that means, yung binanggit doon ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, ay napakalapit na rin, considering na ito ay tumutukoy sa actual na coming ni Kristo. Kaya kung yung titingnan, ang rapture ay totoong napakalapit na because ang panahon ng one week left ay napakaigsit na rin ang panahon at yun ay posibleng mangyari any moment. Because of this parable ay nakita natin ang Israel ay ibinalik na ng Diyos sa kanilang sariling lupain at sila ay na-establish na napakatagal ng panahon, ilang taon na, 70 years ago na. At ang sabi dyan, assuredly, sabi sa verse 34, "I say to you, this generation will by no means pass till all these things take place." Lahat ay mangyari, lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, lahat ng pinakita ng Panginoon ng mga signs ay mangyari before the coming. The actual coming, yung tinutukoy. Pero dahil nga mayroong pag-agaw, kaya ang tinawag ni Pablo yan na mystery, kaya nga sabi niya, "I don't want you to be ignorant." Mga kapatid, hindi tayo nakatingin lamang doon. Of course, mahalaga yung actual event ng coming of Christ. Pero wala na doon ang iglesia. Yun ay pagparito niya para bawiin ang kaharian sa kaaway, sa diablo. Para establish ang kaharian ng Panginoon 1,000 years na kaniyang ipinangako sa kaniyang mga salita. Pero dahil nga mayroong ipinapahayag ang Panginoon na pagbabalik, di ba pinangako niya sa mga alagad na "I will come again," sabi niya. "And I will receive you to myself," sabi niya. "I will go and prepare a place for you." So lahat yun ay patungkol sa isang kaisipan ng pagparito ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng i-disregard ang nakita ni Apostol Pablo na ang pag-agaw ay bahagi sa coming of the Son of Man. At dito sa mga talata natin mababasa, verse 37, sabi niyan, "As the days of Noah were." So, ibig sabihin, ang kalagayan na ito ay mangyari hanggang doon sa dulo. "As the days of Noah were, so also be the coming of the Son of Man be." At anong ginagawa ng mga tao sa mga panahon na yon? "For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark." The same thing sa ating panahon, mga kapatid. Napakalapit na ng pag-agaw sa iglesia at masdan niyo ang kalagayan ng marami sa ating panahon. Ang mga tao ay busy sa mga bagay na panglaman, sa mga bagay na pangailangan sa lupa. At kung paano sa panahon ng before the flood, ang mga tao, sabi diyan, they were eating, they're drinking, marrying and giving in marriage. Yung giving in marriage, ibig sabihin ay kanilang binabaliwala kanilang mga union sa harapan ng Panginoon. At nag-aasawa muli ng iba't ibang mga relasyon, o pumapasok sa iba't ibang mga relasyon. Marrying and giving in marriage. At anong ginagawa ng mga tao dyan? Ang mga tao, sabi dyan, did not know, verse 39, until the flood came. Walang kaalam-alam yung mga tao hanggang sa dumating ang floods,
and took them all away. At sa dulo, ganyan din, sabi diyan, so also will the coming of the Son of Man be. Ang kalagayan ng mga tao sa panahon before the flood ay pinakita ng Panginoon, ganito ang mangyari even also hanggang sa pagparito o pagbabalik ng anak ng tao, which is the Lord Jesus Christ, ay ganito ang magiging kalagayan ng mga tao, magiging busy sa maraming mga bagay. No? At kapag ganito mga kapatid, ang umiikot sa buhay ng mga tao, kumain, matulog, magtrabaho, magnegosyo, at wala nang ibang pinagkakabalahan, walang bagay na kumikilos sa buhay nila, kundi gawin kung ano yung pang-araw-araw na kabisihan sa buhay ng tao. Pero si Noah, sabi ng Scripture, he was moved by fear. Nang siya, sabi ng Scripture, si Noah ay nakasumpong ng biyaya mula sa Diyos, ng pabor sa Diyos. At si Noah ay kinilos ng takot, isang banal na pagkatakot. At yung banal na pagkatakot ang siyang nagbigay daan para siya ay gumawa sa kalooban ng Diyos. So nakita niyo ba mga kapatid? While the rest, ang mga tao ay napaka-busy sa maraming mga bagay. Balikan natin, sabi dyan, they were eating and drinking, marry and giving in marriage. So wala nang, kumbaga, yung buhay ng tao ay umiikot sa mga bagay sa lupa. Pero ang Diyos, hallelujah, ay nagbigay ng pabor kay Noah. Si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos at yun ang naglagay ng banal na pagkatakot sa kanya para sundin ang Diyos kung ano yung kaniyang ipinapagawa sa panahon na yun. Para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga panahon na yun. At kung ating babalikan ang 2 Peter, ating punta ng 2 Peter chapter 2. Because ito yung mga naging dahilan sa panahon before the floods at pinapakita ni Jesus bago dumating ang coming of the Son of Man, the same scenario. Ang mga tao sa panahon na ito ay sobrang busy sa maraming mga bagay. At tingnan nyo ang kalagayan ng ating panahon, ang mga tao ay sobrang busy sa maraming bagay. At sabi nga ng isang preacher one time, ito yung panahon na ang karamihan ay halos busy sa inumin at sa pagkain. Ang panahon natin, ang pinakamaraming naglitawan ng mga negosyo ng pagkain sa ating panahon. At ang mga tao ay masyadong, tawag niyan, aliw sa mga bagay na ito. Dahil nasamahan ng technology. Sabi nga ng isang, nakita ko lamang sa online, dati ang tao pag kumakain, I hope hindi na bago yung ating standard ha. Dati yung mga tao pag kumakain o bago kumain, ay nananalangin muna. Di ba, ganyan tayo? By the grace of God, alam natin ang dapat gawin bago tayo magsalo-salo. Pero ngayon, bago kumain yung tao, ano ginagawa? Pinipicturean muna. Di ba? Dahil kailangan ni post. Isang magandang, magandang tawag na yan, image. So, nangyayari ang sinabi ng Panginoon na ganito, mauulit, bago dumating ang anak ng tao, ang mga tao ay magiging busy sa mga panahon na yan at kanilang inignore ang mensahe na dala-dala ni Noah sa sobrang kabisihan ng mga tao, nakalimutan nila o maaaring naririnig nila pero wala silang kakayahan para tanggapin ang mensahe sa panahon ni Noah. Kaya kahit meron sila narinig na mensahe, they just keep it ignoring sa panahon na yun. Itong sabi sa 2 Peter chapter 2, tingnan natin verse 4 sa NASB. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits on darkness, ito yung mga anghel na nagkasala, sa panahon na si Lucifer ay nagtangka na umantay sa Diyos at kanyang sinungkit ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa kalangitan. Sabi diyan, held for judgment. Inilagay sila sa kalaliman at inihanda sa paghatol.
and did not spare the ancient world, but saved Noah or protected Noah. A preacher of, sabi dyan, a preacher of righteousness with 7 others when he brought a flood upon the world of the ungodly. Dito ay binanggit na si Noah ay preacher of righteousness. Sa panahon ng before the floods, ay umalingaw ang mensahe ng katwiran ng Diyos. Kaya walang may dadahilan yung mga tao sa panahon na yon. Merong isang Noah na preacher of righteousness na kanilang ini-ignore sa panahon na siya nangaral at mas pinili nila ang kumain, uminom, mag-asawa at to give in marriage at gawin ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa. Not knowing na yung dadalang mensahe ni Noah ay paghahanda sa delubyo na mangyari sa panahon na yun. You see? Si Noah ay tinawag na preacher of righteousness. Pero yung anong ginawa ng mga tao sa panahon na yun? They ignore the word of righteousness. Kanilang tinanggihan ang mensahe na dala ni Noah na magdadala sa kanilang kaligtasan sa panahon na dumating o darating na flood na paghatol ng Diyos. They ignored the message of salvation sa panahon na yun at mas pinili nila ang gawin na kanilang nasa ng mga laman. At ganyan din mga kapatid na mangyari before the coming of the Son of Man, kasama na yung tinatawag na rapture. Bago mangyari ang pag-agaw sa iglesia, ang mga tao ay magiging busy sa maraming mga bagay. Dalahin ko sa gabing ito, huwag natin i-ignore ang pangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating panahon. Dalahin ko, huwag natin hayaang hindi pansinin. I-ignore ang mga paalala, mga pangaral. Sabi ni Pablo kay Timothy, sa iyong pagsasalita, sa iyong pangaral, ay hindi lamang sarili mo ang ililigtas mo, kundi yung mga tao na makikinig sa iyo. Di ba? Kaya yung mga tao na nakikinig sa mga tumatanggap o sumampalataya, kayo na mga sumampalataya sa salita ng Diyos. Of course, nakarinig tayo ng pagtawag. Sino sa inyo nakarinig ng pagtawag ng Panginoon? Dahil bago kayo tumanggap sa mensahe, nakarinig muna kayo ng pagtawag. Dahil hindi tayo, sabi nga ng prophet, hindi tayo denomination, na ang tao lamang tumatawag, ang tao lang naglalagay at nagpaparami sa simbahan. Pero sa mensahe na ating tinanggap, salamat mayroong mga lumitaw na mga preacher of righteousness. Salamat may mga ginamit para sa atin, para ating makilala na mayroong mabuting plano ang Diyos, mayroong gagawin ang Diyos, mayroong kaligtasan na inaalok ang Diyos, mayroong biyaya ang Diyos sa kanila na sasampalataya, sa kanila na lalakad at papasok sa pintuan na inihanda ng Diyos na tinawag ng Panginoon na isang makipot na daan, kakaunti lamang pumapasok. Pero merong daw maluwag na daan at marami ang pumapasok dito. At ang dulo ay kapahamakan, ang sabi ng salita ng Diyos. Pero sa atin, ramdam na ramdam natin ang pagiging makipot ng daan. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganong pressure? Dahil ang salita ng Diyos ay maraming ginawa sa buhay natin, maraming binago sa atin, maraming inalis sa atin, maraming mga bagay na ginawa ang diablo pero winasak ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, dahil tayong ganyan, tayo ay tulad din yan. Sabi niya ng mga liko, mga makasalanan, mga mananamba sa Diyosan, mga sinungaling, sabi niya, mga idolater. Pero salamat, merong preacher of righteousness. Kaya yung mga tao na napahamak sa panahon ni Noah, yung mga tao na nag-ignore sa righteousness of God. At sa uling mga araw, the same, mangyayari, yung mga tao na hindi pumapansin sa inyong pananampalataya, sa inyong mga testimony, they keep ignoring. At minsan ay masakit para sa atin because minsan ay mga mahal pa sa buhay natin ang nag-ignore sa ating mga testimony. God forbid na sila ay maging bahagi ng judgment ng Diyos. And that's why we keep on praying. We keep asking, Lord, forgive us, have mercy on us, Lord. Bigyan pa kami ng panahon, ng pabor, para aming maakay ang mga mahal sa buhay. May patotoo ang mga gawa ng Diyos.
So ang mga tao na yun, ang siyang nag-ignore. Ito yung mga tao na hindi pumansin sa mensahe ni Noah. At ang ginawa ng mga tao ay nagmak pa nga sila. Kanilang tinatuya ang lingkod ng Diyos sa panahon na yun, na bakit daw si Noah gumawa ng ark sa taas ng bundok sa mga panahon na yun. So yung mga tao na hindi nakinig sa mensahe ni Noah, yun yung mga tao na nag-ignore, yung mga tao na napahamak sa panahon na yun. Ang sabi ni Jesus, mayroong tainga na hindi, ang sabi niya, may tainga pero hindi nakakarinig. Ibig sabihin, mayroong tainga pero hindi naunawaan ang salita, ang mensahe ng Diyos. Pero sa gabi ito, nawa mayroon tayong tainga, mayroon tayong puso na nakakaunawa sa mabubuting plano ng Diyos. At yung mga bagay na ating nakita, naunawaan, yun yung ating tinatayuan, yun yung ating pinangahawakan. Buhay ang Diyos ko na tumawag sa akin, hallelujah, na ayon sa kanyang pangako ay kanyang gagawin isang araw. Kanyang pagkakaloob ayon sa kanyang salita. So ito yung nangyari kay Noah. Ating tingnan, Hebrews 11. Na dito makikita natin, Noah condemned those who did not believe sa kanyang mensahe. Sa Hebrews 11 verse 7. By faith, sabi diyan, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas. So pansinin niyo yung salitang banal na takot. Ito ay resulta ng pabor ng Diyos. Si Noah ay katulad din natin na prone sa mga, sabi natin, may mga kahinaan din, may mga bagay din may mga flaws, may mga pagkukulang din. Pero nang si Noah ay makatanggap ng lingap, ng biyaya, nang si Noah ay nakasumpong ng pabor sa Diyos, anong ginawa ng pabor na ito, ng biyaya na ito? Ito yung nagpakilo sa kanyang puso at nagbigay daan sa isang banal na takot. Banal na takot, ito'y pagrespeto sa Diyos. Pagbigay lugod sa Diyos na nahabag para sa iyo. Ito'y pagkilala sa kalooban ng Diyos. Sa Diyos na mahabagin, sa Diyos na maawain. Sa Diyos na nagbibigay ng pabor. Mga kapatid, kapag tayo ay nakaranas ng pabor mula sa Diyos, ako naniniwala na ito'y magdadala sa atin sa isang mababang kalagayan, knowing na kung hindi sa Diyos, ay hindi mangyayari ang lahat ng bagay na ating nilalakaran sa uling mga araw na ito. Mga bagay na ating tinanggap mula sa Diyos. Ang sabi diyan, because of godly fear, naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa magitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan dahil siya nga ay preacher of righteousness. Siya ay binigyan ng authority, binigyan siya ng Panginoon ng blessing to preach. At dumating sa point na mga tao ay hindi nakikinig, si Noah rin ang nag-condemn. Sabi niya, hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Si Noah kasama ang kanyang buong sambahayan, 8 souls were saved. 8 kaluluwa nagmana ng katwiran sa magitan ng pananampalataya. 8 kaluluwa na na tumanggap ng blessing ng Diyos. Nakaligtas sa delubyo na darating. 8 kaluluwa sa pangunguna ni Noah nakaunawa sa kalooban ng Diyos. At nang ang pabor, ang biyaya ng Diyos ay kumilos, yun yung naglagay kay Noah para i-accomplish, para gawin ang plano ng Diyos to build an ark. At kung wala yung banal na pagkatao, ibig sabihin, kung walang pagkaunawa na dumating kay Noah, hindi siya gagawa sa kalooban ng Diyos. At
At yan ang mahalaga sa ating mga kapatid. Kung meron kayong tama na pagkaunawa, ito yung magdadala sa atin sa patuloy na paglakad at paggawa sa kalooban ng Diyos. Kahit na mahirap ang mga sitwasyon. Kahit na mayroong mga kabigatan, kahit na maraming mga problema, hindi mapipigilan ang purpose, ang layunin ng pagtawag ng Diyos. We're like the family of Noah. We're building the ark sa ating panahon. So magitan ng pagbibuild ng salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. Na kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang mensahe sa ating panahon, ay walang kaligtasan na tatamuhin ng mga tao. Katulad din naman natin. Tayo ay nagagalak, tayo ay grateful by the grace of God na ating tinanggap na tayo ay isa sa mga tao ng Diyos na nakasumpong ng lingap. At ito yung nagdala sa atin para gawin ang kalooban ng Diyos. So just like Noah, sabi diyan, dala ng banal na takot ay naganda ng isang daong. So anong pinapakita diyan mga kapatid? Nasa magitan ng arka, yung arka ay naging sign sa panahon na yun, isang malaking tanda sa panahon na yun, na si Noah ay nagbibuild ng isang malaking daong. At yun ay isang sign na sa buhay ng mga tao na mayroong gagawin ng Diyos. It is a sign na kapag nakita ng mga tao, what is that? Ano yung ginagawa mo dyan, Noah? Noah is building an ark. At habang yung ark ay nagpa-progress mula doon sa isang simpleng kahoy, sa isang simpleng bahagi hanggang sa ito ay lumalaki na hanggang sa nagiging malinaw na. Wow, it's an ark. So anong gagawin mo dyan, Noah? So while Noah has a revelation, meron siyang tama na pag-aunawa at yung pabor na mula sa Diyos ang nagpakilos sa kanya para gawin ang kalooban ng Diyos, while the rest is ignoring. Kaya kahit nakikita na yung ark, ang sabi ng scripture na binasa natin, ang mga tao ay naubos ang panahon sa pag-inom, sa pag-asawa, pagkain, pag-inom, at sa maraming mga bagay hanggang sa, sabi natin binasa, hanggang sa dumating ang dilubyo, ang flood sa panahon na yun. So ibig sabihin, nang si Noah ay pinakilos ng biyaya ng Diyos para gawin ang arka, yung ark ay nagsilbing sign. Kasama yung preaching na ginagawa ni Noah, pangalan ng katwiran ng Diyos, kasama yung tanda, yung sign while building the ark, that's enough para mga tao ay makita mayroong bagay na bago o may mga bagay na gagawin ng Diyos sa hinaharap. But sad to say, sabi ng scripture, 8 souls were only 8 souls were saved. Sa John chapter 8, kung yung naalala, ang sabi ng Panginoon, verse 24, by the way, sa mga hindi nakaabot sa ating title ng ating paksa is The Coming of the Son of Man. Ang subtitle is No one knows the day or hour. Nabigay ng inspiration sa akin para balikan ang bagay nito mga kapatid, para muling tingnan ano nga ba ang pinapakita ng Panginoon sa panahon na ito. Katulad aking sabi kanina, balikan ko lamang na walang direktang mga talata sa scripture na mababasa natin na nagpapakita prior to the rapture, because everything was about the coming of the Son of Man. Everything is about the actual coming. Pero dahil nga mayroon tinatawag ng mystery, mayroon tinatawag na hiwaga ng kalooban ng Diyos, na nabasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, nang sabi ni Pablo, hindi ko nais na kayo'y maging ignorant sa bagay na ito. Because ang pag-agaw na gagawin ng Diyos, ng Panginoon sa iglesia ay bahagi ng kaniyang coming. Bahagi ng tinatawag na coming of the Son of Man. Unang bahagi lamang yun para iangat ang iglesia at iligtas sa dating na 7 years left to the Jews. But the actual coming is mangyari right after na ma-fulfilled ang 7 years.
Pero dahil nga mayroong mga salitaan Diyos na naglalagay, at yun ang sabi ko sa inyo kanina, na ating kinoconsider, lahat lahat ay nagtuturo doon sa coming of the Son of Man, pero mayroong mga bagay na pinapakita ang Panginoon na bago ang actual ng kanyang pagparito, ay mayroong pag-agaw na gagawin ng Diyos sa iglesia. At mayroong mga tanda na ipinakita ang Scripture. Hindi na siguro natin mabalikan yung Matthew 24 na madalas na natalakay. So lahat yun ay signs of His coming, tanda ng coming of the Son of Man. Pero kinukonsider natin because bago nga yung actual coming of the Lord, ay merong pag-agaw, and therefore lahat ito ay prior to the rapture. Katulad nating text na binabasa sa Matthew 24 verse 36 hanggang sa verse 43, lahat ito ay mangyari din prior to the rapture. Dahil of course, mauna ang rapture bago yung actual event ng coming of the Son of Man after ng Great Tribulation. Now, anong sabi ni Jesus? Chapter 8, verse 24 sa John, I said, therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Gaano kahalaga na tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, na kung wala ang Panginoon ay wala tayong buhay. Amen po ba mga kapatid? Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos except the Lord Jesus Christ. At kung hindi daw tayo sampalataya sa Kanya, we will die in our sin. At yun nangyari sa panahon ng delubyo because sila ay tumanggi sa preacher of righteousness na dala-dala ni Noah. Ang mga tao ay namatay kasama ng kailang mga kasalanan, ay nadala sila ng agos, ng baha sa panahon na yun. And there were only 8 souls na sumampalataya sa Diyos and they were saved. Why? Because kanilang kinilala na ang Diyos ay may mabuting plano. Ang Diyos ay Diyos na mahabagin, ang Diyos ay Diyos na maawain. Sabi sa ang Diyos ay naaawa sa kanyang ibig kaawaan, at si Noah ay isa sa mga tao na nakasumpong ng pabor sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay nakasumpong ng pabor sa uling mga araw na ito yung magbibigay sa atin ng mababang puso para kahit anong mangyari, yung banal na pagkatakot na pagkasabi, gawin mo lamang ang kalooban ng Diyos and all things will be well. Amen po ba mga kapatid? Gawin lamang natin, sabi nga, unahin niyo lamang kung ano yung sinabi ng Panginoon at lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos para sa inyo. Huwag nawa tayo maubusan ng panahon sa mga bagay lamang sa lupa at agawin ang ating mga atensyon at sang araw tayo ay masasama doon sa delubyo. And we will miss the caught up, the rapture sa uling mga araw. Dahil tayo ay nagpadala sa mga bagay ng sanlibutan. So before His coming, so kapag sinasabi natin sa ating panahon na, while the church is still here, pag sinasabi natin sa kanyang pagparito, ay yung tinatawag na rapture or pag-agaw. Dahil doon naman talaga ang ating ina-anticipate. So hindi yung actual event ng coming of the Son of Man after the 7 years left sa Jews. Kaya mahalagang tingnan yung mga part dito mga kapatid, ilang bahagi sa ating teksto. Sa verse 40, ano sabi dyan? The two men will be in the fields. So pagkatapos na banggitin ng Panginoon yung and did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. We consider the word na ang mga salita ng Panginoon ay hindi man lahat, pero most of the time, ito ay naglalaman ng tinatawag na compound meaning. Isipin, meron siyang mga bagay na higit sa isang bagay na pinapakita. Kaya pag tinignan natin yung tinatawag na coming of the Son of Man, totoo naman, lahat ito ay mangyari dahil ang coming of the Son of Man ay mangyari pa doon pa sa dulo ng Great Tribulation. But because there is a rapture,
mayroong pag-agaw sa iglesia, ang ating ngayon tinitingnan ay ang mga bagay na ito na gagawin o mangyari even sa ating panahon na bago ang pag-agaw ay may mga tao na busy sa kasalanan, busy sa inom, busy sa pagkain, busy sa lahat ng bagay. At kasama na ito, itong talata ng verse 40, then 2 men will be in the fields. Sabi diyan, then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 men will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. So before His coming, pinapakita dito na mga tao ay magpapatuloy sa natural na galaw ng buhay. Magpapatuloy mga tao sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, pag-aaral, at marami pa mga iba. Pero ano yung pinapakita rito sa verse na ito? Itong verse 40, mga kapatid, ay naungusap ng kondisyon ng mga tao sa panahon bago ang coming of the Son of Man. I can say, mula ngayon hanggang sa dulo, before the actual event of the coming of the Son of Man. Ipinapakita dyan yung kalagayan ng mga tao yung magpapatuloy sa day-to-day lives hanggang sa dumating ang coming of the Son of Man. Hanggang sa dumating ang floods, ang mga tao ay busy sa mga panahon na yun. Because ano ba yung pinapakita sa part na yan? Maaring noon ay madalas, kahit man ako mga kapatid, sa bahagi nito, ang tinitinang ko rito lagi, or most of the time, ay nire-relate natin sa pag-agaw, because of the word taken. Pero ano ba yung pinapakita rito sa Greek word ng taken? Sa Greek word ng taken, ang sabihin is to take with oneself, or to join to oneself. Sa Tagalog, dalhin sa, so yun yung taken. Dalhin sa or kunin sa sarili. So sa part na ito, meron siyang iba't ibang paggamit ng salita. Kapag binasa natin itong, ano sabi dyan? One will be taken and the other left. Yung word na taken ay, depende sa paggamit ng salita, pwedeng mangyari na ito ay gagamitin sa pag-agaw, which is yung rapture, at gagamitin yung word na dadalhin sa. Sa word na ginamit ni Pablo sa 1 Thessalonians is caught up, yung catching away, caught up. Pero dito yung word na taken ay ginamit yung salita na dadalhin sa or isasama sa iyong sarili. So meron dalawang paggamit na pinapakita sa word na taken. Kung gagamitin siya sa rapture, the right word na pwedeng gamitin sa taken is dadalhin sa or, isasama sa kanyang sarili. Which is right. Na pag nangyari ang pag-agaw, tayo ay isasama sa Panginoon. Dadalhin sa kaniyang sarili. Pero kung gagamitin naman ang word na judgment, like sa panahon ni Noah, ang tamang salita is, yung taken is, dalhin sa. Some were taken and some were left. Yung iba ay dinala sa kapahamakan. At yung iba ay naiwan, which is yung 8 souls na iniligtas ng Diyos. Ang iba ay dadalhin sa isang lugar ng kapahamakan. At ang iba ay iniligtas ng Diyos. Sabihin, they were saved. Sila ay hindi pinahintulutan na sila ay mapasama doon sa pagdala sa kapahamakan. So, depende sa paggamit, mga kapatid. Pero ang talata na ito ay masabi ko na hindi naman talaga ito ang nagbibigay ng proof para ipakita na ito ay tumutukoy sa rapture. So depende sa paggamit. Kung gagamitin ang rapture o ang pag-agaw, the word taken means dadalhin tayo kasama ng Panginoon. Pero kung pag-uusapan ng judgment,
ang ibig sabihin niyan is dadalhin ilalagay sa isang lugar ng pagkapahamak. Kaya yung mga tao na natangay ng dilubyo, at ginamit yung the other was taken and the other was left. Ibig sabihin yung iba ay dinala ng Panginoon doon sa pagkapahamak while the rest was being saved doon sa ark. So ating balikan ang Matthew chapter 24. So pinakita ko lang sa inyo yung paggamit ng word ng taken. Because most of the time ay lagi natin siya nare-relate sa pag-agaw. Ano sabi dyan sa verse 36? But of that day, because masasabi ko mga kapatid na itong verse 30 o verse 40 ay may mga bagay na pinapakita ang Panginoon prior to the coming of the Son of Man. Pero katulad ng aking binanggit, hindi lamang ito ang nagbibigay ng proof o magpapatunay sa context ng Matthew 24 verse 36 to 44. Kundi, kailangan din natin consider ang ilang salita mismo ng Panginoon. Nang sabihin siya ng Panginoon, but of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Ang verse na ito ay pwede nating i-apply sa coming of Christ after ng Great Tribulation. On that day and hour no one knows. At totoo naman, sa mga panahon na yun, katulad ng binasa natin, na ang mga tao ay magpapatuloy sa day-to-day lives nila. Magiging busy marami mga tao, even sa mga panahon na yun. Lamang mas busy sa ating panahon. Dahil nga, masyado pang maluwag ang ating panahon, hindi pa masyadong ramdam ang pressure. Pero pagdating sa araw na yun, ay pwede natin consider also na marami rin mga tao ang hindi talaga makakalam ng oras ng pagparito ng coming of the Son of Man. But I can say, lalo na sa pag-agaw sa panahon na ito, na kahit man tayo, sinasabi natin, wala sa atin nakakaalam kung kailan, di ba, babalik ang Panginoon sa kanyang iglesia. Na kahit man tayo ay nag-aantay kung kailan ang Diyos kikilos para ipahayag ang panahon ng pag-agaw sa iglesia. Pagdating sa verse 37 ating tuloy, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang naman ang pagparito ng anak ng tao. For us in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. So ito yung ilang mga bagay na kailangan natin consider na it is happening sa ating panahon, na ang mga tao ay masyadong busy sa maraming mga bagay, not knowing that there will be a rapture na mangyari sa iglesia na only the believers of the Lord shall understand. Kayo lamang na binigyan ng Espiritu ng Diyos ang tanging may kakayahan para maunawaan, the Lord is coming very soon. Meron ba tayong pag-asang ganyan sa gabi ito, mga kapatid? Kaya anuman ang ating makita sa Scripture o makita even sa ating panahon, whether ito ay tumutukoy sa coming of the Son of Man, it is also happening sa ating panahon. Pinapakita lamang na hanggang doon sa dulo ng actual event, ay ganito ang gagawin ng mas marami sa uling mga araw. At masabi ko, lalo na majority sa ating panahon, ay ito yung kalagayan ng marami. Kaunti lamang ang totoong nagmamahal sa salita ng Diyos. Mahal niyo ba ang salita ng Panginoon, mga kapatid? Kaunti lamang ang talagang nakakaunawa sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, sila na inaakay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaunti lamang ang mayroong pag-akay ng Espiritu ng Diyos. Saan ba kayo inaakay, mga kapatid? Inaakay kayo sa pagsunod sa salita, pagbigay reverence sa mga handa o inihanda ng Diyos, sa preparation na ginagawa ng Diyos sa iglesia, paglakad sa pananampalataya, pagtayo sa pananampalataya, pag-content sa pananampalataya, whatever it takes ay ating sinasabi, ako ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Because nakita natin merong inihandaan Diyos ng mabuting bagay like sa ating mensahe last Sunday. If we can only know
the season. Because ang mga panahon na ito, katulad sabi ko kanina, magiging busy, marami sa ating panahon. Pero isang bagay magandang tingnan mga kapatid, because pagdating sa Matthew 25, itong verse 1 to 11, which is the parable of the wise, foolish, and virgins, the parable of 10 virgins, kahit man ang prophet sa ating panahon ay kinoconnect niya sa rapture, na ang makapasok lamang ay ang wise virgin, makapasok sa dulang ng Panginoon, sa marriage supper of the Lamb na inihanda ng Panginoon, at ang 5 foolish ay may iwan sa panahon na yan. Pero ang magandang pansinin dito sa verse 13, kaya mahalaga nga yung tinatawag nila reading between the line, para makita natin kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon. Because pagdating sa verse 13, sabi diyan, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." The same words na binigay ng Panginoon doon sa Matthew 24, verse 36 na binasa natin, that of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. So these are the words na magpapahayag na ang bagay na pinapangusap ng Panginoon ay prior to the rapture. Prior to the caught up away the church sa limang araw na ito. Kaya nga kinukonsider natin these words, like what happened in the days of Noah, so shall be in the coming of the Son of Man sa limang araw. Ay ganoon din naman, bago ang rapture, mangyayari ang mga bagay nito. Dahil sabi ng Panginoon, walang sino man nakakaalam ng oras ng panahon. Kaya pinaalala rito sa chapter 25, verse 13, magbantay kayo, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. The same words na dapat nating bantayan. Magbantay tayo. Mayroong salita ng Diyos na dapat nating bantayan. Ibig sabihin, naunawaan natin, naintindihan natin ang panahon. Naintindihan natin kung saan natin ilalagay ang kaisipan ng Diyos, ang kaisipan ng Panginoon patungkol sa kanyang mga salita na kanyang pinahayag sa mga alagad sa mga panahon na yun. I just want to quote this few words na ating kapatid Brother Branham. Hindi ko na naibigay sa atin, nakalimutan ko ibigay sa ating screen. So pakinggan nyo na lamang. Sabi niya, and just by the scriptures, kung makikita siguro sa The Table, 1956, mensahe niya, God's covenant with Abraham and his seed. And just by the scriptures and by scientific proof can prove to you that we're right at the junction. So tayo ay nandoon na sa junction, sa may parang likong daan. Sabi niya, right now. That's right. I don't know just what time. No one knows. Sabi niya, but we're close. Kailan niya ito pinangaral? 1956. So ilang taon na nakalipas. Kung ang propeta ng Diyos sa ating panahon ay nagpapahayag like Noah, preaching the righteousness of the Lord. Napakaisi na ng panahon, napakabilis ng oras, napakaisi ng mga oras at panahon. We're already in the junction, sabi ng prophet. 1956 pa ito. So how much more sa ating panahon? Kaya totoo mga kapatid, we're so close. Kaya sabi sa inyo kanina, nawa sa gabing ito, ay wag din tayo masumpungan that we ignore the preaching of righteousness sa ating panahon. Dahil sa araw tayo ay mapasama doon sa dating na delubyo. Tuloy ko lang, sabi niya, but we're close and it behooves the church to set up and take notice to these things. So binigyan tayo ng tama na unawa para maintindihan ang mga bagay na ito. Sabi niya, tuloy ko lang, you people that's come so far along the road, be ready for in the hour that you think not, then he, sabi niya, be ready for in the hour that you think not, then he comes.
not in time of poverty, not in time of poverty-stricken, but in a time of plenty. Hindi daw sa panahon ng kahirapan, kundi sa panahon na ang mga tao ay sagana ng mga material na bagay, which is nangyayari sa ating panahon. At yun dahilan, napaka-busy ng marami. Not knowing na ang pag-agaw ay napakalapit na. But in time of plenty, in the time you think not, see, He will come. Ang preacher of righteousness, katulad ni Noah, ay nangaral, tumayo sa mensahe, anuman ang pinahayag ng Panginoon sa uling mga araw, ay hindi ng likod ng Diyos, ipinagkait, lahat ay tinuro ng prophet sa ating panahon. Kaya nga sabi sa Revelation 10:7, di ba? In the days of the voice of the seven angels, when He began to sound, the mystery of Christ will be finished. At naniniwala ako na yung junction time na sinasabi ng prophet ay nasa mga daan na, nasa ating harapan na sa huling mga araw. Sa huling mga araw na ito. Ang paghahanda ng Diyos, nawa, maintindihan, maunawaan natin. Kaya nga sabi sa inyo one time, ang ganitong gathering, ang ganitong fellowship ay isang bahagi ng preparation para ang church ay moldehan pa ng Diyos ayon sa wangis, ayon sa larawan ng kabanalan, ng katuwiran, ng kalwalatian ng Panginoon, hanggang sa wala nang masilip ang dyablo sa buhay ninyo ni anumang katiting na kasalanan o dungis o kapintasan, because ang church ay inihanda ng Panginoon sa nalalapit na pag-agaw. Amen. Hallelujah. So sabi dyan, sa panahon na hindi natin iniisip, the Lord will come. And that's why, mga kapatid, huwag nawa tayo tumulad sa panahon ng mga tao sa panahon ni Noah. Na dahil sa mga kabisihan ng maraming mga bagay, hindi nalintana ang pangaral ng kaligtasan. At kahit man tayo pabalik-balik sa pakikinig ng salita ng Diyos, mahalaga pa rin maunawa ng ibig sabihin ng Panginoon ng what's therefore, ay hindi lang ito basta pagtingin sa orasan, ito ay pagkaunawa sa plano at kalooban ng Diyos. Ito ay pagkakilala, pagkaunawa sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Balikan natin ang Matthew 24. Anong sabi ng Panginoon sa verse 42? What's therefore? For you do not know what hour your Lord is coming. Of course, may kinalaman niya sa coming of the Son of Man, sa kanyang actual event. Again, ulitin ko, because we're waiting for the rapture. And that's why this word is really matters sa ating panahon. Huwag natin palampasin ang kaisipan na pinapakita ng Panginoon sa bagay na yan. What's therefore? For you don't know what hour your Lord is coming. But, sabi dyan, but know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allow this house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So, kung ating i-analyze ng mabuti, mga kapatid, itong part na ito, para sa akin nakikita, ay tumutukoy talaga ito sa actual event ng coming of the Son of Man. Pero kung tayo ay nakaunawa sa ating panahon, kaya nga sabi sa inyo kanina, na ang word na watch ay hindi lang basta pagtingin sa orasan. Kundi yung word na watch is pagbabantay or pagkakilala ng time and season. Kung tayo ay nasa panahon na ng Great Tribulation, na yun ay totoong hirap na karanasan sa ibabaw ng lupa. Hindi mawawala sa position ng Scripture. Still, tayo ay magbabantay dahil natin alam ang oras at panahon. But because wala pa tayo sa panahon ng dulong bahagi ng prophecy ni Daniel, and we're waiting for the catching away. While the people sa panahon ng mga alagad, ng mga apostol, ay minamak ang pagpabalik ng Panginoon concerning His coming, hanggang sa
minamak nila ang mga believer, nasaan na ang pagparito ng Panginoon dahil ang kalangitan, ang kalagayan ng sanlibutan ay parang ganun pa rin, walang pagbabago. Dalangin ko sa gabi ito ay wala tayo sa ganung kaisipan. Dalangin ko ang ating kaisipan, we're longing for the rapture. We're longing for the coming and for the translation of this body. Dalangin ko sa gabi ito, ramdam natin ang bigat or ang burden, ang pressure sa katawan na ito. Dahil hanggat nandito tayo sa flesh na ito na maraming sabi ng prophet, maraming basura, maraming bagay na kahinaan. There's so many pressure in it. Pero sino sa gabi ito ang merong desire na makalaya sa ganitong kalagayan? Nang sabihin ni Pablo, from this vile body, ito ay ibabangon ng Diyos na isang malakas, makapangyarihan na katawan sa uling mga araw na ito. So to watch is not, hindi lang ito sa pagtingin sa orasan, kundi ito ay pagkakilala sa time and season. Kaya nga doon sa Matthew 24, yung parable of the fig tree, kung ito'y atin nakikita, naunawaan, and then, totoo nga that we're living in this very end, in these last days. Dahil ang fig tree ay naibalik na ng Panginoon. Hindi lang ito basta pagtingin sa kalagayan ng tao. Ito ay pagbabantay sa mga bagay na nangyari hanggang sa ating panahon, even to the last minutes o mga araw. Kahit man sa pagbubuhos ng una at huling ulan, na tumutukoy sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa uling mga araw, nawa hindi natin mamiss. Idalangin pa natin na tayo ay makabahagi sa mga dulong bahagi ng panahon ng pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Idalangin pa natin na tayo palakasin ng Diyos sa pananampalataya. Dalangin pa natin sa gabing ito, damunawa natin, hindi sayang ang ating mga pagkakatipon sa gabing ito. Hindi po sayang ang ating mga pananalangin, hindi sayang ang ating mga pag-attend sa gawain, hindi sayang ang pakikinig ng pangangaral ng katwiran ng Diyos na sa panahon ni Noah ay nangyari at hanggang sa ating panahon ay nauulit ang mga bagay. Anong malalim na kahulugan ng pagbabantay? Tingnan nyo, ating punta ng Romans chapter 13. Because naniniwala ako, ang pagbangon ng iglesia ay mangyayari sa panahon din na hindi natin inaasahan, kaya kailangan natin bantayan ang pagkilos ng Diyos. Idalangin pa natin yung mga mangaral na ginagamit sa atin para tayo patibayin sa pananampalataya. Idalangin pa natin yung mga kahit simple mga exhortation ay magpatibay sa ating relasyon sa Diyos. Magpalalim, sabi ni Pablo, mag-ugat ang ating pag-ibig sa Diyos. Mag-ugat sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Magpalalim sa kapahayagan ng plano ng Diyos sa uling mga araw. Mga kapatid, sino sa atin, hallelujah, by the grace of God, nawa hindi na tayo maging katulad pa ng asawa ni Lot na meron pa tayong mga damdamin na panghihinayang sa mga bagay sa lupa, kundi ang ating puso ay laging nauuhaw sa pagpaparito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nagdi-desire na tayo ay mabihisan, nagdi-desire na tayo ay makabangon, makaahon sa kahirapan na ito. Ang kahirapan na aking tinutukoy, ang kahirapan, yung pressure sa laman, na lahat tayo ay subject, mga kapatid, maranasan ng ganung bagay. Pero salamat sa gabi ito, salamat sa kalakasan ng Panginoon. Sino nagpapasalamat sa kalakasan ng Panginoon, mga kapatid? Na ang kanyang kalakasan ay naging sakdal sa panahon na tayo ay umaamin sa maraming kahinaan. Inaamin natin na hindi natin kaya gawin ng maraming bagay at ating pinagkatiwala sa Diyos ang lahat. Sa Romans chapter 13, sabi dito verse 11, and do this knowing the time. So ang pagbabantay, mga kapatid, may kinalaman sa pagkaunawa ng panahon. Ang pagbabantay ay mayroong kinalaman sa pagtingin sa pagkilos ng panahon. Kaya nga yung fig tree na nagbo-blossom sa ating panahon, na isa sa mga tanda na ang harvest, ang summer ay napakalapit na, at kung ito ay totoong nagbo-bloom na sa ating panahon, then
we're in fact in the summer season. Tayo ay nasa pag-harvest na, napakalapit na ng catching away sa iglesia. At katulad na pinakita ng Panginoon, katulad sa panahon ni Noah, so shall be in the coming of the Son of Man. Ganoon din naman sa pagparito ng anak ng tao. So malayo pa yung coming of the Son of Man, pero merong pag-agaw na mangyari, and therefore, these words are true. Lahat ito ay nangyayari sa ating panahon hanggang doon sa dulong bahagi ng mga panahon ay magpapatuloy. Do this knowing the time, sabi diyan, verse 11, that now it is high time to awake out of sleep. Ang tinutukoy ni Pablo ay spiritual slumber or pagkatulog sa espiritu na wala ka ng kamalayan, ang panahon ay napakalapit na, ang buhay mo ay nauubos na sa mga bagay sa lupa, sige inom, sige kain, asawa dito, asawa doon, hanggang sa mamiss mo ang pag-agaw sa iglesia. Ang pagbabalik ng Panginoon sa kaniyang tinubos, sa kaniyang nobya. Sinong bahagi ng nobya sa gabing ito? Hallelujah! Ang Panginoon ay malapit sa iyo, kapatid. Ang Panginoon ay napakalapit sa kaniyang iglesia sa uling mga araw. It is a high time. Panahon na ito ng pagbangon. Mga kapatid, kung tayo ay nangihina, sumasampalataya kung mayroong pagbangon, dahil ang ating pagbangon ay hindi sa ating lakas, ito'y kalakasan na mula sa Diyos. Ito'y lakas ng Espiritu ng Diyos na siyang aakay sa akin, bumangon ka, my child. Come up higher. Itaas-taas mo ang iyong paningin. Itaas-taas mo, kapatid, ang iyong panampalataya. Huwag mo ipako ang mga bagay, sabi ni Pablo. Huwag natin ilagi ang ating mga paningin sa mga bagay na temporal. Isang araw, ang mga bagay ng eternal ay papasok sa iglesia or mangyayari sa loob o sa iglesia ng Diyos sa uling mga araw. It is a high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. 2,000 years ago, ito yung naisulat ni Pablo. Pero ito ay mas realidad sa ating panahon, mga kapatid. Now is our salvation nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Kayo ba'y sumasampalataya riyan, mga kapatid? Na ang gabi, ng malalim na gabi ay halos patapos na, at ang pagbubukang liwayway ay napakalapit na. That speaks of the coming of the Son of Man. Therefore, let us cast off the works of darkness. Cast off means atin ang itapon, atin ang itawag niyan. Ang ibang word na ginagamit is tawag niyan paghiwalay, ihiwalay. I-cast off. Ihagis, itapon. Atin ang i-cast off ang lahat ng gawa ng kadiliman. And let us put on the armor of light. Who is that light? The Lord. Ang salita ng Diyos. The righteousness of God. Si Noah ay tinawag na preacher of righteousness dahil yung mga panahon na yun, ang katuwiran ng Diyos ay iligtas ang buhay sa panahon na yun. Is saved sa flood. At only 8 souls were saved by believing sa pinangaral ng likod ng Diyos na si Noah. Sa huling mga araw, ang preacher of righteousness ay nagpapatuloy sa magitan ng fivefold ministry. Dalahin ko ng ating mga tainga ay may pakinig para marinig ang sinasabi ng Espiritu. Preparing the church. Hallelujah. Kaya sabi ito, atin ang itapon ang mga bagay na nang gawa ng kadiliman at ating isuot ang liwanag ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay pananampalataya. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa kanyang pagparito, ano kaya kanyang madadatnan? Sa kanyang pagbabalik, ang madadatnan sa iglesia ay pananampalataya pa rin. Mawala na ang lahat, pero ang pananampalataya ay manatili. Ang pananampalataya ay kikilos, gagawa, para ang vile body na ito ay ibangon ng Diyos ulit mga araw. Ang sabi diyan, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy.
But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. So yung binabanggit ko na watch is to understand the time and season. Panahon para ating isuot ang katuwiran. Ang church ngayon ay lumalakad by faith. Panampalataya, sabi ni Pablo, ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig ng katuwiran ng Diyos. Not by ignoring, but by believing. Na ang Diyos na tumawag, sabi ng kanyang salita, ay tapat na Diyos. Dalangin ko na walang matira sa ating mga puso ngayon, walang mga pag-aalinlangan sa ating mga puso ngayon. Dalangin ko na sa gabing ito na tayo ay magpatuloy sa kalakasan ng Espiritu ng Diyos. Meron tayong mga puso mababa, mga taingan, nakakarinig kung ano pinapangaral ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon. Dalangin ko na mangyari ang sinabi ni Pablo, just put on the armor of light, lumakad tayo ng maayos, let us walk properly, sabi dyan. At alisin na yung mga lewdness, yung mga lust, yung mga strife, yung mga envy. Ating ibihis ang Panginoon. Tinukoy mismo, ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay ating ibihis. Ang kalakasan ng Diyos ay ating ibihis. Hallelujah. Para hindi tayo masumpungan na ma-taken away sa panahon. Na ikaw ay madala ng Diyos doon sa mga mapapahamak. Na ikaw ay dalhin ng Diyos sa kanyang paghatol. Nawa sa gabing ito ay isuot pa natin ang sakbat ng Diyos, ang full armor. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, upang tayo ay makatayo sa masamang panahon na ito, that we may able to stand in these evil days. At ang sabi ng Scripture, ang kasalanan ay nagpapatuloy na lumalago sa uling mga araw. Salamat, mayroong salita ang Diyos na ibinigay sa uling mga panahon, sa uling araw. And that's why, kung ating titingnan mga kapatid, doon sa kaisipan, the coming of the Son of Man is near. Yet, ang sabi doon ng Panginoon, no one knows the day and hour. Pero tayo ay may pananampalataya, katulad ng mga iniwan, ng mga pagtuturo, ng mga likod ng Diyos. One of these days ay aalingaw-ngaw ang seven thunder, ang pitong kulog na siyang magbabangon sa iglesia, na magbibigay sa atin ng tinatawag na rapturing faith, upang ating mahinang kalooban ay palakasin ng kalakasan ng Diyos. Ito yung isang uri ng kalakasan na magbabangon sa iglesia na hindi katulad ngayon. Masyado tayong natatangay ng maraming mga bagay ng sanlibutan. Kapag kaunting problema, tangay tayo ng kalumbayan, tangay tayo ng kabigatan ng loob. Pero when that day comes, sino sa inyo may pag-asa sa gabing ito, mga kapatid? It's now a high time to awake. Dalangin ko na gisingin tayo ng Espiritu ng Diyos. Dalangin ko na akayin pa tayo ng kalakasan ng Diyos. Dalangin ko na buksan pa ng Diyos ang kanyang mga salita sa buhay natin para makita natin ng malinaw. We're already in the junction. Tayo nasa likong mga daan na, and there's no turning back, mga kapatid. Wala nang panahon para tumalikod at bumalik sa mga bagay ng sanlibutan. Nung tinan niyo isang bagay, before the flood, sa panahon ni Noah, kung bakit meron tayong tinitingnan na bahagi ng, gamitin ko lang yung ginamit na word last meeting sa aming meeting dito na Sunday, na merong darating na, sabihin natin, information, no, or mensahe, na magbibigay sa church, so magitan ng seven thunder ay dadalhin ng iglesia sa tama na pagkaunawa that this is the right time na inihahanda ng Diyos ang iglesia para sa pag-agaw. Ibig sabihin, may tama na pahayag na darating sa iglesia. Tama na pagkaunawa para maintindihan natin na ito yung panahon na pinangako ng Diyos. Sa Genesis chapter 7, ay ating makikita sa chapter, verse 1. Masahin ko na lamang dito, mga kapatid. Dahil dito ay nangusap for the last ang Panginoon kay Noah
Ito yung pinakahuling mensahe ng Panginoon kay Noah bago dumating ang flood. Ang sabi diyan sa verse 1, Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female, also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. So alam natin yung story niya, no? Partner-partner yung mga hayop na ipinasok ni Noah sa ark. Sabi niya sa verse 4, For after 7 more days, so ito yung binabanggit natin mga kapatid na, kahit man hindi alam mismo ni Noah yung day and hour, pero ang Diyos ay nagbigay ng season, ng tamang panahon. Nagpakita ang Panginoon, nangusap siya, After 7 more days, I will cause it to rain on the earth, 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made. And Noah did according to all that the Lord commanded him. And so, mabasa niya sa dulo na si Noah ay pumasok na sa arka. So this is the last message na ibinigay ng Panginoon bago si Noah pumasok sa loob ng arka at dumating ang flood. Pero gusto kong bigyan pansin sa inyo mga kapatid, na ang last message na ito ng Diyos kay Noah ay hindi na itinuro o pinangaral ni Noah sa mga tao. Ibig sabihin, itong mensahe na ito, na after 7 more days, ito ay exclusive na message na lamang ng Diyos kay Noah at sa kaniyang sambahayan, para ihanda sila that the flood is coming, that the judgment is coming sa panahon na yun. And therefore, sa uling mga araw, we also believed. Kaya nga, di ba, minsan, inisip na lang natin na hindi naman talaga totoong hindi malalaman ng church. Mayroong tamang panahon ang Diyos ay magpapadala ng mensahe para ang iglesia ay maging lubos na ready at handa sa mga panahon ng pag-agaw. Yun na lamang sequence of events natin binasa sa 1 Thessalonians. Ay napagandang halimbawa mga kapatid. Balikan lang natin niyon, tayo magtatapos. Because dito ay pinakita mismo what will happen before the rapture. Kung hindi inihanda o ihahanda ng Panginoon ang iglesia, then paano lulubusin ng Diyos ang ating karanasan sa panahon na ito? Ang sabi diyan, I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. So imagine niyo na after na ang church ay makatanggap ng mensahe, preparing for the rapture, ibigay ang rapturing page sa iglesia, ito yung mga sequence of events na mangyari sa panahon, preparing for the rapture. Those who sleep in Jesus, sabi diyan, ay ibabangon ng Panginoon, sabi diyan. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Which I believe, bago mangyari itong pagbangon ng mga patay, ay dumating na ang mensahe ng Diyos na magpapalakas sa pananampalataya ng iglesia para harapin ang kaluwalhatian na ipinangako ng Diyos. At ang sequence of events prior to the rapture, may pagbangon ng mga namatay kay Kristo, at ang sabi diyan, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. At sino sa inyo sa gabi ito ang mayroong buhay na pag-asa? Kaya ba natin sabihin mga kapatid, I am one of them. Ako'y kasama nila. Ako'y makakabahagi sa araw na yon. Dalahin ko na ako'y patibayin pa ng Diyos sa pananampalataya. Dalahin ko na makita ko pa ang mabuting plano ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay makita ko pa upang aking lubos na maihanda ang aking sarili sa araw na ako ay tatawagin ng Panginoon sa pag-agaw. At ang mga nangamatay kay Kristo ay ibabangon sa mga panahon na yun. And we, sabi dyan,
mga buhay na natili, we will caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, sabi dyan, we shall always be with the Lord. At alam nyo, balikan ko lamang yung verse 40. Totoo mangyayari yun, na magpapatuloy ang day-to-day lives ng mga tao. At yung dalawa na nasa field, sabi, ang isa ay, gagamitin natin ang judgment, ang isa ay dadalhin ng Diyos sa paghatol. And those people who believe sa Panginoon, and they will be saved by the grace of God sa araw na yun. So yun yung kaisipan mga kapatid sa part na yun. Na maaaring sa panahon nakalipas, we're always thinking na ito ay patungkol lamang sa pag-agaw. Pero ang salita ng Diyos ay lagi may tamang panahon para maintindihan natin by the grace of God. But of course, we're praying na hindi natin ma-misplace ang salita ng Diyos. Kaya ang mahalaga yung guidance ng Espiritu ng Diyos, mahalaga ang pagtuturo ng Espiritu ng Diyos. Pero by the grace of God, I can say, may sapat na biyaya ng Diyos para makita natin ang mga panahon na inilagay ng Diyos sa Scripture. And so, mangyari din ang ating pinag-usapan sa gabing ito, na ang coming ng Son of Man ay napakalapit na, yet no one knows the day and hour. Generally speaking, wala talaga nakakaalam. Pero as Noah received the message before the floods, and so the church, so mga araw. And that's why may mga pangaral kahit noon pa na sinasabi, ang nobya ni Kristo ang isa sa pinaka-espesyal ng mga grupo ng tao sa huling mga araw. Sa panahon ng resurrection ni Jesus, may mga tao na binangon din ng mga Old Testament saints. Of course, lahat sila ay sinama ng Panginoon sa kalangitan, sa presensya ng Panginoon. Pero ibang panahon yung ating kinalalagyan ngayon na pagtapos ng rapture, tayo ay dadalhin ng Diyos, dadalhin ng Panginoon sa piging, sa marriage supper of the Lamb. Because sa panahon na yun, wala pang marriage supper of the Lamb. Wala pang pagkakatipon sa harapan ng Panginoon. Pero sa panahon na yun, after the rapture, we shall meet the Lord face to face. We will meet the Savior. We will meet our Redeemer. Ang mangyayari yung sinabi ni Job, di ba? Bagamat ang laman na ito ay lamunin ng lupa, but I will see my Redeemer. Sa gabi ito, mayroon ba tayong pag-asa na makita ang ating manunubos, mga kapatid? Ating palapakan ng Panginoon sa Diyos. Mauwi ang lahat ng kaluwalhatian kapurihan. Hallelujah! Salamat sa patuloy na kaniyang pangungusap at pagpapahayag sa mga panahon na ito. Tayo muna yung mukhang manalangin, dakilang Diyos, banal at totoo sa kanyang mga pangako. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa ilang mga pag-aaral ng iyong mga salita, at tunay, O Diyos, na ikaw ang siyang source ng karunungan, kaalaman, at ang aming Panginoon, mga puso, O Diyos, ay nakadepende lamang sa iyong pagkilos, sa uling mga araw, O Diyos, sa pagpapahayag pa ng iyong mga salita sa mga panahon na ito. Salamat na ikaw ay patuloy pa rin na nagbubukas. Salamat na nagpapahayag at nagpapaunawa, Panginoon, ng marami pa mga bagay. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang tanging Diyos na tinawag ng Scripture, the only wise God, Diyos na tunay na totoong matalino na Diyos, marunong na Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na nagpahayag ng kaniyang biyaya, Diyos na umabot sa kaniyang mga banal, sa kaniyang mga hirang, Diyos na nag-establish ng aming pananampalataya, Diyos na gumawa ng mabubuting bagay, at Diyos na gagawa din ng mabubuting bagay, tatapos na nagagawa sa uling mga bahagi, O Diyos, hallelujah, that will also accomplish sa lahat ng bagay na iyong pinasimulan na biyaya sa buhay ng iyong mga banal. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Kung may mga bagay pa na kulang, O Diyos, ay sa iyo namin pinagkatiwala, O God. Kami ay patuloy na umaasa at sumasampalataya na may mga bagay ka pang ipagkakaloob sa mga araw na darating. Bayaan, Panginoon, na aming mga puso ay magkaroon ng tama na pundasyon sa iyong salita, O Diyos. Nawa, Panginoon, huwag kami matulad sa mga tao sa panahon na iyong lingkod na si Noah, na kanilang in-ignore ang mensahe ng iyong lingkod. Hallelujah, pangaral ng katwiran, hallelujah, ng Diyos sa panahon na iyon. Dalangin ko, nabigyan mo pa kami ng pusong mababa
puso na tatanggap at sasampalataya, puso na makikinig sa iyong pagtawag, O Diyos, puso na handa laging magpaturo, magpaayos, magpasansala, magpaakay. Hallelujah. Lord, alisin mo pa sa amin ang pag-aalinlangan, Panginoon. Bigyan mo pa kami ng tama na kaisipan, O Diyos. Katulad ng sabi ng likod si Apostol Pablo, na magkaroon kami ng isang kaisipan, ng kaisipan na ito ay na kay Kristo. Hallelujah. At kung kami ay merong kaisipan ni Kristo, ang lahat ng aming pag-iisip ay hindi namin nilalagak sa mga bagay sa sanlibutan. Ang aming mga kaisipan ay nakatuon lamang doon sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga pangako, sa iyong mga bagay na inihanda sa huling mga araw na ito, O Diyos. Kaya purihin ka mang banal sa iyong lahat ng kapurihan at pasalamat. Ikaw siya madakil at mataas. Pagpalain pa, O Diyos, sa bawat isa. Pagpalain pa, Panginoon, ang aming patuloy na pagsisikap, Panginoon, sa gawain na ito, O Diyos. Dalahin ko na hindi kami mapagod, hindi kami mawala ng pag-asa, hindi kami manghinayang, Panginoon, sa mga panahon na kami ay dumudulog sa iyo, na kami ay lumuluhod sa iyong harapan upang humingi ng mga panalangin, upang itaas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Bigyan mo pa kami ng isang pananampalataya, isang puso, isang kaisipan, na ito ay sa aming Panginoong Kristo lamang. Kaya salamat, O Diyos. Bless your word, bless your people. Palain pa ang bawat isa ng iyong mga salita. Ang lahat na ito ay aming maingat na isinasauli sa iyo, Diyos, ang kalwalatian, kapurihan, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.